Yo, what's up guys? Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan mga sangkay itong makakaganapan po sa ating mundo, mga misteryosong nangyayari sa ating planeta, mga sangkay, at yung mga end time events, no? Mga biblical prophecy, dito lamang po natin pinag-uusapan. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe at gusto mo na mga ganitong klaseng topic, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ngayon nga po mga sangkay, pag-usapan lamang po natin itong information. No? Ito ay pambihirang nangyayari ngayon sa ating mundo. Ito mga nagaganap, mga kumakalat, halimbawa may pandemic na sumasabog mga sangkay, o di kaya naman meron pong mga nangyayari na mga trahedya. May mga nagsasabi po, mga sangkay, na ito po ay planado ng mga elitista o mga, like for example, the deep state, na kung tawagin mga sangkay, at kung sino pang mga powerful na mga nilalang sa ating mundo na gumagawa nito para isabotage tayo globally. Kagaya nung nangyari sa nakaraang pandemic, 2019, down to up to 2020, 2021, at ayon kasi sa report, US daw ang nagpondo sa Wuhan lab. Bago po yung sumabog ayon po dito. Kasi pinaimbestigahan po ito ni Donald Trump ngayon, no? May malalimang investigasyon. Actually noon pa mga sangkay, sinasabi ko na po ito, no, sa mga vlog ko noon sa kabilang channel. Sinasabi ko na ito nga po ang tunay na nangyari, may mga agam-agam na ganito, na fake news pa po tayo noon mga sangkay, 'di ba? May nagsabi po noon na isang mapagkukunang source na news or media sa ating bansa na napasara nga po yun noon mga sangkay. Siyempre yung Rappler. Sabi po nila, fake news daw po tayo, gumagawa po tayo ng mga conspiracy theory. Kailan ba naging fake news ang conspiracy theory? Kaya nga conspiracy theory, 'di ba? Pero, makasangkay ito ang balita. Tumutugma sa kung ano ang mga pinagsasabi namin noon. Kasi marami kami nagsasalita noon about dyan Kasi ito na po. Ayon po dito, mga sangkay, sa mga impormasyon na kumakalat. Ito, basahin po natin. Ayan. Naglabas ng mga declassified documents si dating US Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, na umano'y nagpapakita ng kaugnayan ng pondong mula sa United States sa research sa Wuhan Institute of Virology sa China o Virology sa China na matagal nang iniuugnay sa mga usapin tungkol sa pinagmulan ng COVID. Sa kanyang huling araw bilang Director of National Intelligence, sinabi ni Gabbard na kabilang sa mga inilabas na dokumento ang mga komunikasyon at record na hindi pa umano nakikita ng publiko. So ayan na mga sangkay. Conspiracy noon, conspiracy theory noon, ngayon mga sangkay lumalabas na rin po ang totoo, no? At ayon po dito mga sangkay, sa kanyang Facebook post, itinuro ni Gabbard si dating National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Director Dr. Anthony Fauci, na may papel umano sa pag-aproba ng pondong papunta sa naturang pananaliksik. Ayan na. Nagkakabukingan na. So, noon mga sangkay, sinasabi na po natin yan na ang US, sila daw po ang dahilan kung bakit kumalat ito mga sangkay sa buong mundo at ginamit lamang daw po ang China. So ngayon, mukhang lumilinaw na po ang lahat, no? Nakikita na po natin mga sangkay, based sa mga information na lumalabas, nakikita na po natin mga sangkay kung ano po yung totoo, no? Ay nagkakabukingan na. Kasi hindi talaga pag mga ganitong klaseng bagay, hindi po ito maitatago sa mahabang panahon, no? Dumaan 2021 at 2019, 2020, 2021. 2026 na booking mga sangkay, no?
Sabi po ni Gabbard, I released never before seen communications and documents exposing, ang bihira, ebidensya to exposing how Dr. Fauci provided millions in US taxpayers dollars to fund dangerous gain of function research at the Wuhan lab. Work with politicized elements within the intelligence community to suppress the truth about his actions and hide. Ang lala, mga sangkay, na itong ginawa pala. At ako, mga sangkay, naniniwala ako, na hindi lamang po ang taong ito, mga sangkay, ang, kumbaga, utak. Mayroon pong mas malalim dyan. Kumbaga, itong taong to ay tauhan lamang to, mga sangkay, ng mga kung sino mang nasa pinakailalim. Kasi alam nyo, yung mga nakikita po natin mga leader ngayon, buti nga itong si Trump, mga sangkay, medyo pumapalag no? Pero yung mga dati mga leader sa US, mga puppet lang. Puppet ng mga nasa deep states. Puppet po ng mga elitista na hindi po natin nakikita. Mga mata natin, madalas ang nakikita po natin sa mga TV, di ba? Mga reports, celebrities, mga prime minister, presidents, mga officials. Pero mga sangkay, kapag pinag-usapan po natin yung patungkol sa mas malalim pang bagay tungkol dyan, makikita nyo po, mga sangkay, na mayroon po talagang humahawak sa kanila. Pero itong si Donald Trump, hindi. Mukhang ayaw po talaga magpahawak, mga sangkay, sa mga elitista. Kaya ngayon, siya po ang nagbibisto sa lahat ng mga sekreto na ito. At alam nyo, mga sangkay, biblical po talaga, no? Na ang mundong ito, pinamumugaran ng mga taong makakapangyarihan, mga sangkay, na ginagamit ni Satan, Lucifer, hindi lang para mang-deceive sa mga Kristiyano, kundi magasik ng mga kaguluhan sa ating mundo, mga sangkay, globally. At ito po talaga ay nangyayari ngayon, mga sangkay, sa maraming mga bansa. Ito mga trahedya daw po, no? Ito mga, kahit daw po yung climate change or ano pa mga trahedya, mga sangkay, malaki daw po ang posibilidad na may ginagamit na technology para po, mga sangkay, isagawa ito, no? At maraming mga tao ang mapahamak, no? At part daw po ito, mga sangkay, ng misyon ni Satan, Lucifer sa ating mundo na talaga nga namang wasakin ang sangkatauhan. Dahil ayaw nga po niyang nakikita ng mga tao, mga sangkay, nagiging maunlad at lalong-lalo na po nakakakilala sa ating Panginoon, no? So, eto ngayon, mga sangkay, nagkakabukingan na kung ano po talaga ang nangyari noong 2019, nung karoon po ng pandemic. Noon, conspiracy theory lamang po ito. Pero ngayon, di ba, lumilinaw na, mga sangkay. So, tayo mga Kristiyano, anong kailangan natin gawin dito? At alam nyo, kailangan po natin pag-igihan ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po natin alam kung ano na naman po ang susunod na plano ng deep state, ng mga taong kumukontrol sa mga gobyerno, pailalim. Pero ang pinakamahalaga, mayroon po tayong relasyon na mas malalim sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, no? Kasi for we wrestle nga po, 'di ba, against the principalities, evil, darkness, lahat po ng mga bagay na yan, mga sangkay, sa mundong ibabaw. Nakikipagbaka tayo, mga Kristiyano, no, sa mga puwersa ng kadiliman. And that's why kailangan po natin pag-igihan at palalimin yung relasyon natin sa ating Panginoon. I don't know anong susunod na trahedya na magaganap sa ating mundo, pero ako naniniwala, mga sangkay, na lahat ng ito ipinaplano daw po talaga nila, no? At ang plano na ito para po isagawa ang tinatawag na one world government. Alright? So, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Nabuking na po, mga sangkay, no? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.